morning mga ka-TESDA! Welcome sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya na napapanood nyo po live sa ating TESDA Facebook page at napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Millie Bungkasan. Good morning mga ka-TESDA! Patuloy niyo po kaming samahan sa umaga nito para sa balitaan at talakayan sa mga kaganapan dito sa TESDA. Kasama po natin ngayon sa technical side sina Sir Roger Liovit, Sir Warren Hinampas, Sir Bong Bautista, Sir Waller Lau, Ma'am Fiona Repelente at Ma'am Crystal Dilan. Nakantabay naman ang ating mga social media officers para sa inyong mga inquiry sa ating live stream dito po sa TESDA Facebook page. Sa ikalawang bahagi ng ating programa ay ang ating interview kay Engineer Michael Edion Gayona, ang ating TESDA Green Technology Center Coordinator, para pag-usapan ang ating mga ganap ngayong Earth Month. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, batiin po muna natin ang ating mga masusugid na tagapakinig. Sa TESDA, Kayang-Kaya! Nagpapabati po ng belated happy birthday si Bella kay Mommy Rose. Ayan, happy birthday daw po galing kay Bella. Happy birthday Mommy Rose! Binabati ko rin ng happy birthday ang aking kaibigan dyan sa Dulag, Leyte at sa Tacloban, ang idol ko na writer-musician at Eastern Visayas food connoisseur na si Jerby Santo. Happy birthday, Jigs! Malipayon nga pagsalinurog, imo kaadlawon. At gusto po sana namin batiin ng congratulations ang ating TESDA National Capital Region sa ginanap na kick-off ng World Skills Philippines National Capital Region itong nakaraang Martes. At good luck po sa ating mga competitors at experts sa ating World Skills Philippines NCR. At nagpapasalamat ang TESDA NCR sa mga partners na lumahok sa ating World Skills Philippine National Capital Region. At binabati ko naman ng happy birthday ang aking kaibigan na DSWD Kalahi Siege dyan sa Eastern Visayas. Walang iba kundi si Resty Limaray. Happy birthday imo tutay. Hinaot unta nga magmalipayon iti imo pagsalinurog. Iti imo kaadlawon nga hinaot gihap nga maduldog itangay maduldog. Happy birthday Toots! Sa TESDA, Kayang-Kaya! At syempre bukod sa mga pagbati, meron din po tayong mga katanungan mula sa ating manonood at tagapakinig. Mula po kay Julie Jane Taganos. Good day po. Ay, ang dami niya exclamation point, no? Good day po. Ask ko lang po kung paano mag-enroll ng TESDA Free Language Training. Nice. Magandang katanungan yan, Ma'am Julie. Good morning sa'yo, Julie Jane. Kung nais po ninyo mag-training sa ating language course ng libre, maaari po kayo mag-enroll o mag-inquire sa ating National Language Skills Center na matatagpuan po dito sa TESDA Complex sa loob ng TESDA dito sa Central Office sa Taguig City. Maaari nyo po silang tawagan sa mga numerong, ang area code po ay 02 at ang numero ay 8818-8062. Pwede rin po kayo mag-email sa kanila, sumasagot po yan ang mga taga National Language Skills Center natin. Ang email po ay lsi@tesda.gov.ph para po kayo ay makapag-inquire ng mga language courses na gusto nyong pasukan. Muli, paalala lamang po sa ating mga kababayan na mag-iingat po tayo mula sa mga scammers o fake pages po na nagpapanggap na TESDA. Tandaan po natin na ating mga serbisyo dito sa TESDA ay libre po at hindi po humihingi ng bayad. Kapag humingi po ng bayad, siguradong scam po yan, kaya dobleng pag-iingat po mga kababayan. At para masigurong legit at verified ang inyong mga national certificates, maaari rin po kayong gumamit ng ating TESDA Skills Passport app kung saan makikita ninyo ang inyong official credentials. Ligtas ito, madaling dalhin at maaari ninyong ma-access kahit saan, kahit kailan. Samantala, atin po munang silipin ang mga pangunahing TESDA updates mula sa ating mga TESDA Information Officers. Mga maiinit na balita at kaganapang ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. 39 na friends rescued nagtapos sa TESDA Skills Training sa Zamboanga del Norte. TESDA update mula kay Janine Maris Turno ng TESDA Zamboanga del Norte.
TESDA Update. TESDA Update. Matagumpay na nagtapos ang 39 na Friends Rescued Beneficiaries sa isang graduation ceremony na ginanap sa himpilan ng 97th Infantry Battalion sa Piñan, Zamboanga del Norte noong 11 ng Marso ngayong taon. Kinilalang 22 na nagtapos sa tile setting NC2 at 17 naman sa construction painting NC2 na nagbigay sa mga benepisyaryo ng mahalagang kasanayan na makatutulong sa kanilang paghahanap ng trabaho at muling pagbangon ng kanilang kabuhayan. Ang pagsasanay ay bahagi ng reintegration program ng pamahalaan para sa mga Friends Rescued sa ilalim ng Executive Order No. 70 na naglalayong palakasin ang whole-of-nation approach sa pagtulong sa mga dating rebelde at mga individual na napektuhan ng kaguluhan. Sa TESDA Zamboanga del Norte Provincial Director Omar Kayam I. Dalagan ang nagbigay diin sa kahalagahan ng technical education bilang daan upang magkaroon ng mas matatag na oportunidad ang mga benepisyaryo at makapagsimula ng bagong buhay na produktibo at mapayapa sa kanilang mga komunidad. Si Lieutenant Colonel Jesse Bergonia, Commanding Officer ng 97th Infantry Battalion, ay nagpahayag ng suporta ng militar sa mga programang naglalayong magbigay ng rehabilitasyon at kabuhayan para sa mga Friends Rescued Beneficiaries. Matapos ang seremonya, inilibot ni Lieutenant Colonel Bergonia si Director Dalagan sa mga pasilidad ng Infantry Battalion bilang bahagi ng patuloy na pagpapatibay ng ugnayan ng TESDA at ng Armed Forces sa paghahatid ng mga programang pangkasanayan sa mga komunidad na nangangailangan. Mula sa TESDA Zamboanga del Norte, ito po si Janine Maristorno sa TESDA, Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Janine Maris ng TESDA Zamboanga del Norte. Samantala, TESDA nagbukas ng Creative Hub para sa kababaihan. TESDA update mula kay Eileen Sab ng TESDA Central. TESDA Update. TESDA Update. Opisyal nang inalunsad ng TESDA ang Juana Creative, isang multidisciplinary co-working hub para palakasin ang kakayahan ng kababaihan at aspiring creatives sa pamamagitan ng training, mentorship at suporta ng negosyo. Pinangunahan ni Secretary Kiko Benitez ang pagbubukas nito noong March 30 kung saan binigyan din niya na layunin ng proyekto na gawing mas accessible ang training sa creative industry, lalo na para sa mga nais matuto kahit sa labas ng karaniwang oras ng trabaho. Ayon sa kanya, mahalagang mahasa ang mga kasanayang eye-fruit tulad ng craft, design, at storytelling, mga kakayahang hindi madaling pampalitan ng teknolohiya. Nag-aalok ang Juana Creatives ng iba't ibang kurso tulad ng pottery, paggawa ng pabango, leathercraft, fashion design, alahas, photography, film, at animation. Bukod dito, may mentorship, enterprise support, at market access din upang matulungan ang mga kalahok na gawing negosyo ang kanilang talento. Bukas ang hub sa lahat ng nais matuto, kababaihan man o kalalakihan, at inaasahang makakatulong sa freelancers, hobbyists, at creatives entrepreneurs upang maging mas handa sa isang AI-driven na ekonomiya. Para sa mga interesado, maaaring bumisita sa TESDA Women Center sa Taguig City o makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Eileen Sab. Para sa TESDA, Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Eileen ng TESDA Central. Samantala, PTC Nabanga patuloy ang pagsasanay sa driving at electrical NC2. Mas pinalawak ang community trainings. TESDA update mula kay Jessa Christine Batingal ng PTC Nabanga. TESDA Update. TESDA Update. Magandang araw mga ka-TESDA. Narito ang pinakabagong balita mula sa Provincial Training Center in Nabanga, kung saan patuloy nating isinusulong ang dekalidad na pagsasanay at panghabang buhay na pagkatuto para sa bawat Pilipino. Muling pinatunayan ng sentro ang kanyang dedikasyon sa pagbibigay ng mga programang technical at bukasyonal na tumutugon sa pangangailangan ng industriya, lokal man o pandaigdigan. Kaugnay nito, matagumpay na nagsimula ang Driving NC2. Layunin ng programang ito na linangin ang kaalaman at kasanayan ng mga trainees sa
makaligtas at responsableng pagmamaneho. Samantala, inilunsad din ang Electrical Installation and Maintenance NC2. Ang programang ito ay nakatuon sa pagpapalawak ng kakayahan ng mga kalahok sa larangan ng electrical works na naaayon sa pamantayan ng industriya. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng sentro sa iba't ibang local government units, national government agencies at mga non-government organizations upang maihatid ang mga pagsasanay sa mas maraming komunidad sa pamamagitan ng community-based training programs. Sa kabuuan, nanatiling matatag ang layunin ng Provincial Training Center Inabanga na makapagbigay ng oportunidad, kasanayan at pag-asa sa bawat mamamayan. Mula sa Provincial Training Center Inabanga, ito po si Jessa Christine M. Batingal. Basta sa TESDA, kayang-kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Jessa Christine ng PTC Inabanga. At yan ang ating naging TESDA update sa umagang ito. Maraming salamat mga ka-TESDA sa patuloy na pag-antabay sa mga updates mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nais din nating pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nag-ulat ng ating mga updates sa umagang ito. Ako po mula ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Mili Bungkasan. Susunod na po ang interview kay Engineer Michael Edion Gayona, ang ating TESDA Green Technology Center Coordinator para pag-usapan ng ating mga ganap ngayong Earth Month. Standby lamang kayo dyan mga katesda. President has asked to ensure that TESDA growth Kayo pa rin ay nakikinig sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya Live sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre, napapanood sa ating TESDA Facebook page. Ito pa rin po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katestang Mili Bungkasan. Sa bahaging ito na ating programa ay pag-uusapan naman natin ang naganap sa TESDA ngayong Earth Month. Pag-uusapan natin sa ating ahensya ng TESDA patungkol sa green industry at mga kaakibat na skills para sa sustainability at sa hamon ng climate change. At kaugnay nga nito, makakapanayam natin ang center head ng ating TESDA Green Technology Center, walang iba kundi ang aking kaibigan na si Engineer Michael Edion Gayona. O Engineer Yong, good morning sa iyo Engineer Yong at welcome dito sa ating programa. Good morning Reggie and thank you sa pag-imbita sa amin para maging parte ng programang ito. And before anything else, sir, baka meron po kayong gustong batiin po or i-shoutout po nating nanonood po ngayon sa ating interview. Of course, shout out sa aking mga kasama sa Green Technology Center. Yes, sila Sam, sila Leonard, sila Ree, and many more sa Green Technology Center. Of course, sa aking bossing, si Didi Gigalo, and of course, si Kiko. At shoutout na rin sa iyong tatay. Alam nyo, nakilala ko, ang tatay ni Engineer Yong ay walang iba kundi si R.D. Gas, ang dating batikang director. One of the best directors ng ating ahensya ng TESDA. Kailan siya nag-retire? I think 2022. Oo, 2022. Medyo matagal na rin. Pero nandito ka na nun, right? Yes, I'm here in TESDA since 2015. 2015? Oo nga. So, naabutan mo yung dad mo na nandito sa ano. Oo. That's so nice. Of course, pag-uusapan natin ngayon yung Earth Month, which is sineselebrate natin tuwing Abril. Yes. Bilang, of course, tagapangasiwa ng ating sustainability and green Tibet, ano yung mga ganap ng ating ahensya ngayong Earth Month? Ang Earth Month celebration natin is actually a big program of the Green Technology Center. So, sa Earth Month natin, dito ginaganap iba't ibang training, Kumbaga, gusto natin yung ating mga kliyente, ating mga katrabaho sa TESDA is maging aware kung ano yung mga emerging skills, technology, and practices na pwede nilang i-adapt sa kanilang mga opisina o kahit sa bahay nila. So, dito tayo nagpapatraining. Kaya nga na kanina, nagkikwentuhan tayo before nito, nabanggit ko yung green procurement, which is magagamit nila sa mga opisina nila. So, meron tayo bukas
Earth Month forum, which is marami silang matututunan about climate change, ano na ba yung mga pagbabago ngayon, ano nagiging impact, ano yung pwede pa nilang gawin. So apart from this, meron tayong mga maliliit na programa na parang advocacy natin, like yung mga Earth Run. Totoo yan. Oo. In fact, shout out sa aking chief, kay Sir Roger, na aktibong lumahok Yes. Sumasali din. sa Eco Run. Opo, marami po dito sa ating opisina ang Marami. nakilahok din po Oo. sa Earth Run kasi marami tayong mga marathoners din. Marathon runners. Yan. Oo, nasa running era na talaga yung mga totoo millennials po. ngayon. Totoo Oo. po. So apart from that, ini-invite din natin yung ating mga taga-regional and provincial offices na makisali din sa ating selebrasyon. Ngayon nag-send tayo ng invitation sa kanila. Ngayon sila nire-report nila sa atin, "Sir, ito po yung aming naging contribution dito sa Earth Month celebration na ito." Yan, thank you so much po sa ating mga offices po na nakikilahok din sa mga ganitong programa. And speaking of which nga po, sir, ang TESDA po ay nakafocus po sa skills training, Bakit po mahalaga na active po tayo sa mga environmental advocacies na ito? Oo, alam mo, magandang tanong 'yan, kasi ngayon nararamdaman na natin, 'di ba, yung impact ng climate change, sobrang init. So, yung mga teknolohiya ngayon, nag-a-adapt na talaga sa kung ano yung kailangan ng ating mundo. So, in terms of green jobs, nagiging mas mataas yung ating demand, sa trabaho. For example, ngayon, 'di ba, may oil crisis, 'di ba? So, yung ating demand for electric vehicles tumataas. So that means yung mga technicians, yung mga charging stations na technicians, tataas yung demand yan definitely. And even sa ating mga installers ng solar. Kasi in demand yan dito sa Pilipinas kasi malakas yung araw dito. Oo nga, Mas malakas yung tama ng sikat dahil malapit tayo sa equator. Ganun ba yun? Oo, mas malakas yung tama ng araw dito sa atin. So, kumbaga mas marami ngayon yung nagpapatayo na ng mga kanilang mga solar panels, nagpapa-install sa kanilang mga bubong. And at the same time, may mga kumpanya na rin tulad ng Meralco na large scale yung pagpapatayo ng mga planta sa solar. So, maraming oportunidad sa ating mga kababayan pag ito yung career na pinili nila. Ito ba yung naiiba sa or kasama ito sa sinatawag natin green TVET? Yes, kasama ito. Yes. Kapag sinabi bang green TVET, ano ba yung sakop nito? Is it the ecosystem? Is it the industry? Or is it is it a perspective? Actually, pag sinabi mong green TVET, it's the whole ecosystem. It's the whole TVET system. So that means from sa atin, sa TESDA as an agency, as an authority, dapat tayo yung pang-araw-araw nating ginagawa, pinapractice natin yung green jobs o green skills na yan. Then that translates din sa actual industry practice, yung ating mga dinedevelop na training regulations na tinatawag natin, na ating competency standards, dapat nandoon yan. Para pag-graduate ng ating mga estudyante, at least ready sila sa mga mapanibagong skills, green skills na tinatawag natin, na ngayon ay in demand na. Ano ang mga halimbawa ng mga green skills na... Oo. Sa ngayon, magandang tanong yun kasi dito mostly maraming nako-confuse sa even within TESDA kung ano yung green skills, 'di ba? May green skills kasi na tinatawag na generic siya, kumbaga yun yung soft skills, core skills na kung saan ma-apply mo siya sa pang-araw-araw mo. Okay. The way ka gumamit ng certain things, energy efficiency man yan, resource efficiency. So that is considered generic skills. Pero meron ding skills which are core specific skills. So yun na yung sinasabi nating mga high demand ngayon na like yung mga solar, yung mga solar yan yung PV, photovoltaic systems installation. Yun yung mga solar panels, gumagawa ng mga solar systems. Solar system! Actually, meron din design, may design din.
yung mga nagko-compute kung gaano kalaki, gaano karaming solar panels, battery. So may ganung course tayo. Maganda yun. Ito yung mga gusto mag-off-grid, di ba? Yung mga Yeah. halimbawa, or mag-produce yes, ng meron. electricity, Opo. tapos ibalik sa grid. Yeah. Meron na palang ganun nung na mga trainings within, hindi lang naman sa TESDA sa Central, no? Sa NCR or... Yes, meron dito sa ating mga regional- regional offices din. So kung may mga kliyente tayo na interesado na kumuha ng mga ganong klaseng training, so lumapit lang po sila sa kanilang mga malapit na provincial office. Sir, curious lang, nabanggit nyo rin po kasi sa mga e-vehicles po natin, no? So, kamusta po ba ito? How advanced are we now sa ng skills na ito? Or how ready are we? Or kamusta rin naman po so far yung mga natatanggap po nating mga clients when it comes to EVs? I think ngayon sa ating mga electric vehicle courses, bago pa kasi siya, no? So yun talaga yung katotohanan, no? Bago pa itong mga programa na ito sa TESDA, though yung mga technology matagal na dito sa Pilipinas, like yung nakikita nyo, 'di ba, may mga Tesla na ngayon, may BYD, and I think may Yes. ibang brands pa na mga Yes pumapasok. po. May VIN... May parang yung cute VinFast. size VinFast. na no, yung pastel colors. Yeah, and even yung mga electric scooters like Enwow, Yes. and Huda. so many more, no? But sa atin kasi when it comes to training, bago pa yung ating mga training regulations. So sa ngayon, we are on the process of registration actually yung mga ating institutions. No? Kaya ito para sa akin, ito yung mga kailangan talaga nating i-push pa kasi para mas maparami yung ating mga trainees, no, sa electric vehicle servicing, no. Kasi within the electric vehicle ecosystem, kailangan mo ng mga safety Oo, officers, tama. iba ang treatment dito. Yes, ng maintenance, 'di ba? Iba rin ata ang PMS Halimbawa, nun paano no? Yes. kapag mag-overheat yung Oo. battery, hindi lang yan Yes. uusok, siguro masusunog yan, And di ba? aside from these mga sikat na brands when it comes to e-vehicles, Yes. nauso na rin yung mga hybrid na mga Yes. sasakyan no, sa mga Yes. mainstream Oo. na brands. So ngayon ang kailangan din po natin yung mga schools din po na gawing available din to sa ating mga rehiyon, 'di ba? Kasi sobrang in demand na rin ito. Oo, kung hindi nyo naririnig, baka yung ating mga government agencies nag-start na rin magplano to procure actually electric vehicles. Oh. No. So Talaga? there's really Oo. a strong push for it, no. Oo nga, kasi nga, siguro, to veer us away from being oil dependent. Yeah. And of course, meron tayong alternative sources of energy. Now, speaking within the ecosystem sa green industry, no, are there also jobs offered abroad na masasabi natin na green jobs? I think it's going to be similar, no, to what jobs available here in the Philippines, no. Kasi sa panahon ngayon, no, dahil nga I think malaki din ang influence talaga ng Gen Z in the push for itong sustainability. There are several industries na nabisita namin. Actually, Gen Z daw talaga yung may push for sustainability. So ngayon, napapansin ko, since after the pandemic, there are small industries na slowly emerging, no, na dati wala. For example, yung mga waste management na collectors, food waste. Oh, yes, Wala yes. yun before eh. Yes. Kung meron man, very, very small. But ngayon, hinahanap na sila ng mga big companies here in BGC. Kumbaga, for their industrial Yes, level na actually, yung totoo. kanyang scope. Yeah, because there are incentives kasi. So, pag may mga ganong incentives kasi na natatanggap yung ating mga companies, hahanapin talaga nila yung mga services na ganon. So, ang nagiging resulta nun is nagkakaroon ng mga opportunities for work. So, ganon din abroad. No? So, mas marami nga actually pag sa first world countries, no? Like, for example, Germany, may mga different technology sila for collection na wala pa sample dito sa atin. Ganon din for solar. So, Like what? maraming opportunities. May na-witness ka sa
Well, narinig ko lang, Okay. no? Like yung bottle collection nila where you insert yung bottle then magkakaroon ka ng change. Oo. Kapag binalik mo yung May bote. penny. May coins ka May certain, makukuha. oo, Oo. tama. So, Oo nga, no? malaking bagay yun, no? Kumbaga mako-concentrate mo yung pag-collect ng bottles and mapaprocess natin ulit. In turn, no, magkakaroon talaga ng demand for work, no? Maintenance, no? Maintenance, monitoring, no? Yes. Mm-mm. Sir, sa larangan naman po na 'di ba, nasa ano tayo kanina mga technologies and stuff. When it comes naman po to agriculture, no, ano po yung mga green skills na tinuturo po natin sa ating mga trainees? Sa ngayon, kasi wala kaming training sa Green Technology Center. no? But You're more of a coordinating body, no? yeah, we are pushing for policies, programs na i-adapt ng ating mga institutions. So sa ngayon, ang pinakamalaki naming program na ini-integrate sa sistema ng TESDA is yung Solid Waste Management Program talaga. No? So itong programa na ito, tinuturo natin sa field, no, para maturuan sila kung paano nila ma-deliver sa LGU level. No, kasi yung pag-implement ng solid waste management sa barangay talaga manggagaling yan. Oo, no? Oo. So mahalaga na yung barangay marunong siya magplano, marunong siya mag-quantify. Kumbaga para malaman niya na may value pala yung kanyang ginagawa, no? Hindi lang porket basura yan, walang value. Marami po kasi talaga actually dito sa Pilipinas hindi nakakaalam na may value talaga doon sa basura. So isa yun sa mga push ng Green Technology Center actually, no. Apart from that, kasi nga there's a new mandate for us ngayon, no, kasi lumipat na kami ng aming kumbaga cluster. Ini-integrate na natin yung sustainability sa lahat ng aspeto ng administration na ito, no. So tulad ng green procurement, no, sa maintenance, solid waste management plan ng TESDA as a whole. So yun po yung aming mga ginagawa That's ngayon. That's so nice. Sir, nabanggit niyo po yung green procurement. Oo nga. No? Ang sarap pakinggan. Opo. Ano po ba itong green procurement? Actually itong Totoo po. Lahat po ba nang bibilhin doon green? kaya green yung binili kong gamit. Actually, bago din sa atin yun, no? It is something na i-implement pa lang ng TESDA is yung green procurement. So, ibig sabihin kasi ng green procurement, hindi na tayo babase na lang dun sa lowest bid, no? Ay, gusto ko yan. Oo. So, ibig sabihin, pag bibili tayo ng ating mga supplies and materials sa opisina, may computer man yan, papel or what, is i-consider natin yung other aspects, no? Like Longevity. yes, Tama. po, energy Tama. efficiency, repair. Tama. No? So, kailangan nating i-consider yun para mas cost-effective siya. Tama po. Oo. Opo. Di katulad nung unang mga binili Opo, ko yung mga na ano. bumibiling battery po na 5 Yung minutes lang tinatagal. Hindi, joke. Joke lang po. Joke lang. Kasi yun naman is much more beneficial sa atin sa government kasi yung ating mga produkto ay high quality, no, so mas makakatulong yun sa productivity sa opisina and at the same time sa industry makakatulong din yun to push, no, for green jobs, no, kasi pag tumaas din yung demand for procurement sa mga produkto na yun, syempre yung industry mag-a-adjust din yan ng kanilang mga practices, yung kanilang mga suppliers. So magandang strategy din siya to enhance, no, yung implementation ng green jobs. Ayun, oo nga, na-mention mo about itong green procurement mo. Tapos para siyang kasama sa mga green initiatives talaga ng ating ahensya. Oo. Nasaan na tayo? Where are we in our green initiatives? Oo. Alam mo, nag-start talaga itong ating pag-implement ng green initiatives dahil talaga sa Green Jobs Act. So meron kasi tayong Green Jobs Act na sinusunod. O sabi kasi dun sa Green Jobs Act, si TESDA ay dapat nag-i-implement talaga Siya ang ng nangunguna. Oo, green programs kasi nga green jobs, di ba? Oo, green jobs. Oo. So simula nun, gumawa tayo ng iba't ibang mga polisiya, programa para ito ay makatulong sa implement ng green jobs within TESDA, no? So for sa atin, do we implement some green initiatives sa ating mga
Halimbawa, may mga ano ba tayo, institutions na Oo, going green? Marami na tayong mga institutions na nag-i-implement din talaga ng mga green technology sa kanila. For example, no, dito sa Cavite lang, sa PTC Rosario, which is a friend din of GTC, they are already powered by solar Talaga? panels. Wow. Oo, so they have Ilang percentage? I think they have already achieved the 100% of their really? electricity. Oo. Wow. Galing naman. And we have several institutions din like the QNAS, for example, Quezon National Agricultural School, which offers din organic agriculture. So marami din talagang mga institutions tayo na nagko-comply, and may mga researches din na ginagawa sila, sinasubmit sa atin, no? And pinapublish pa namin, no, sa Green Technology Center as a Green TVET journal. So every year kasi nagpa-publish kami ng mga articles na sinasubmit ng ating mga eskwelahan. So at least 10, no, yung top 10 na institutions natin, and pinapublish namin 'yon. No, so ito yung pruweba, no, na ating mga institutions ay nakikialam din talaga, no, sa sustainability. No. Hihingi Wow. kami niyan para ma-promote din natin sa Yes. ating mga For wider audience din. SOCMEDs, sa ating mga features. Yes. Ayun nga po sir, nabanggit nyo rin po yung sa pag-localize po ng Green TVET. Paano naman po when it comes to our partners sa LGUs, no? Paano yung pakikipag-partner ng TESDA sa LGUs or even sa private sectors para po mas mapalawak pa po itong mga green initiatives natin? Alam mo, magandang tanong, no, kasi ngayon parang naramdaman namin yung strong push talaga sa Green TVET. Oo, bigla tayong tinutulak nitong circumstances. Alam mo, tinadtad kami ng partnerships ngayon, no? Kasi ang dami din talaga? talagang gusto mag-implement. Hindi lang nila talaga alam kung paano. So, nagtutulungan tayo. For example, may mga partners kami ngayon. Actually, may launching kami next month sa Naga City, no, sa aming solid waste management activities. Kasi nung narinig nila na mayroon na kaming na-develop na standards, very interested sila. Naga City. Yeah, Naga City. Oo. Sabi Kay Bicol. former VP. Siya ang mayor ngayon ng Naga. So they requested us to implement the solid waste management doon. No, kasi para matulungan talaga sila kung paano yung tamang pagpaplano, no, pag-organize ng kanilang mga waste management activities. So isa lang yun, no, sa example natin na pakikipag-partner. Meron din tayong mga international partners like UNIDO, the ILO, na tumutulong sa atin, no, na pag may mga teknolohiya na pumapasok, for example sa Pilipinas, narinig nyo ba yung isang project natin na Cold Chain Innovation Hub? Yes, Oo, that is one project, no, na pumasok dito sa Pilipinas because may bagong technology sa ref and aircon natin na sector na kung saan nangangailangan sila ng mga technicians. So, nagtulungan tayo together with them para ma-develop yung mga trainers na yun. Kasi para pag nasa market na siya, ready yung ating mga trainers, yung ating mga workers, yung ating institutions. Mapunta naman tayo sa ating vision dito sa TESDA. Ano ang long-term vision ng TESDA pagdating sa green initiatives? Gusto talaga natin, no, yung TESDA is ma-recognize talaga siya. Alam mo yun, as a provider for sustainable practices, no. Sa amin sa Green Technology Center, gusto namin siya maging center of excellence talaga for sustainability. Na pag nabanggit mo yung GTC, nasa nasa TESDA yan, no. Sila yung sumusulong talaga ng sustainability diyan. So, 'yun yung mga vision natin, no, sa Green Technology Center. Nice, oo. Ang ganda naman 'yan. Tsaka in many forums na mga na-attendan ko bilang documentary photographer ng inyong mga activities, nakikita ko naman talaga na you are leading the force, no, pagdating dito sa, kasi hindi lang mga international organizations yung mga kausap nyo, right? Just recently, nagkaroon kayo ng Green TVET Forum. Tama ba? Yeah. Ginanap sa Quezon City. Marami mo ba kaming kwentuhan kung anong naganap doon? Yung Green TVET Forum na yon, basically, there was a build-up
leading to that forum eh. Kumbaga, since last year, may mga nakikipag-usap na talaga kami sa iba't ibang industriya. Ano, so kabilang yung construction, tourism, agriculture, energy, automotive. Yeah. So in the previous months, nag-uusap-usap na kami kung ano ba yung mga pwede nating gawin para mas mapalawak pa at mas ma-improve natin yung implementation ng Green Tibet. So, dun sa forum na yon, nag-finalize na tayo. Then, siguro, narinig mo, nagko-commit sila. Ito yung gagawin namin, for example. So, yung mga company na nandun, nag-commit na sila na ito yung aming share, no? Ito yung aming gagawin, ito yung mga opportunities for us. So, si Green Technology Center ngayon, si TESDA, ang gagawin niya is i-convene natin ulit yun, no? I-monitor natin yun. Kasi opportunity din yun sa ating mga kliyente. For example, Meralco has, during the forum, nag-commit sila na they are going to develop, diba, yung kanilang fleet for solar installers in Region 2 and Region 3. So, that's, I think, if I remember correctly, 6 gigawatts of yung kanilang field. So, that's until 2050. So, malaking opportunity yun for people within the area, no? Magkaroon ng employment. Employment and skilling, So, that's green jobs din for them, di ba? Galing. Ayun. Speaking of employment, no, sa iba naman nating kababayan na gusto mag-shift ng career, bakit, paano natin mai-explain sa kanila bakit magandang pumasok sa green industry? Aside siguro doon sa impact na matutulong nila sa sa carbon emission reduction and sa environmental impact niya, malaki din talagang matutulong sa kanilang career kasi itong mga industriya na ito is high demand, no? So may opportunity sa kanila both dito sa local and sa abroad which could help them have growth din sa kanilang mga career, no? So these are for example programs like sa solar, sa electric, ito very high demand, no? No, and ang opportunity sa kanila is they could be very mobile or agile yung kanilang career, no? Oo, I think so. Medyo flexible sila. Oo. Magiging flexible sila at sa tingin ko magiging biglaan ang pagbulusok ng mga career ng mga... And this career ay hindi siya subjective lang sa Philippines. Kasi Oo. kapag tinawag natin green training or green initiatives, it's for the whole world kasi talaga to di ba? Para hindi lang siya Philippines lang. Gusto niyo ng example? Sige nga. May tropa ako dyan, shout out kay Marlon Hubilia. Dati yung TESDA, no, I think naging administrator na siya ng PTC Rosario. But eventually, umalis kasi nga malakas yung demand for solar. So eventually nag-private citizen siya, no. So yun yung mga example. Marami pong ganun, no. Maraming ganun na pag kumuha ka kasi ng mga ganung klaseng programs. For example, like solar or yung sa electric vehicle, pwede ka maging individual contractor no, kasi yung installation Freelancer. Free launcher. Oo. Yung mga nagpapakabit ng mga solar sa community, sa local community, sa mga islands, pwede kang sa kanila makipag-deal sa kanila. So, yun yung mga opportunities sa kanila. Hindi lang yung fields or power plants, but rather they could have their own businesses as well. No? Curious ako, Engineer Yong, sa mga international gatherings na inattendan mo, kailan tayo makakaalagwa sa fossil fuel dependence? Nako, that is very difficult may mga bulong-bulungan ba? Oo, but I think for me personally, and this is very controversial answer, is kailangan talaga nating to push din talaga to nuclear, no, for nuclear energy, for energy. Oh my God, really? Security, because of abundance ng nuclear fuel and yung efficiency ng technology is very, very efficient talaga, no. China has been doing it, US nag-nuclear na din, even Saudi, magugulat kayo na nagbebenta ng oil but they choose to sell their oil pero sa kanila nuclear yung gamit nila, no. So France has been nuclear for the longest time, Korea, no. So
medyo, kung for me, no, opinion ko, kung gusto talaga natin ng energy security, we have to go talaga nuclear energy. No, but I'm not an energy Oo, kasi expert. million of years ang ano niya na. Oo. Ang ano nun eh, pwedeng ma-sustain. Pero to develop it, are we are we in the 10% or are we in the 5% of Sa ngayon, no, as part din kasi ako ng nuclear energy program ng Naks Pilipinas. naman? Oo. Sa ngayon, the target remains, no, 2032 yung target ng Pilipinas to establish the nuclear power plant, no. At paano naman makakasali ang ating publiko sa celebration ng ating Earth Month at sa ating mga green activities at of course para makasali sa ating mga green trainings? Oo. So, ngayon, no, sa ating mga viewers, kung gusto nilang sumali sa ating mga program, magpunta lang po sila sa page ng Green Technology Center. So, meron po dong mga registration na mga link, no? So, marami po silang Ma-encounter ma-access doon, no? na mga training doon, no? Para matutunan nila. So, in the next coming weeks, no, may mga training pa tayo. May online tayo na green procurement program din. So, baka interested talaga? sila doon. Green procurement. Oo, so may mga magsasabi ba diyan kung anong mga tawag to, mga nag-o-offer ng mga green para makapag-procure tayo ng mga green ano lang, procurement? more technical, no? More technical. Wala dong mga Sayang. green jokes. Okay. Okay. So, punta lang po sila sa page ng Green Technology Center. Nag-a-announce po kami regularly. In the next coming months po, mag-a-announce pa kami kung ano pa yung mga training programs na aming i-offer online. So, kung gusto naman nila ng more technical na magagamit talaga nila sa pang day-to-day, pwede din nila ma-access sa TESDA online program. Meron tayo doon na circular economy course, meron tayong doon basic solid waste management program din sa TESDA online program. And sir, bilang panghuli po natin, ano po ang inyong mensahe po sa ating mga kababayan na gustong maging bahagi ng solusyon sa climate change? Ayun, malaking responsibilidad, no, kung pagsasabihan natin sila, no, ito yung role nila. Pero ganito talaga yung realidad, no, yung climate change ay totoo, nararamdaman natin, no, at malakas yung impact sa Pilipinas. And yung maitutulong lang talaga natin as mga individual is magtulong-tulong talaga. Dapat tayong lahat sa kada sarili natin is alam natin na umiwas na sa mga ganitong mga klaseng produkto, ganitong mga klaseng practices, at mag-shift na into more environmental friendly practices, no? And malaking role ni TESDA din doon kasi alam mo, as much as we want to say na oy, ito yung gawin mo, kasi kaso baka hindi naman talaga nila alam gawin yon, 'di ba? So ang role din talaga ni TESDA talaga is matulungan yung ating mga kababayan na matutunan yung mga skill na yun kasi being a climate warrior is a skill eh. Kailangan mo ng systems thinking. 'Di ba? So ang aking mensahe lang sa ating mga manonood is kailangan natin ma-develop yung mga skill na to at dapat gawin natin ng sama-sama kasi ito nga yung sabi lagi ni Sekiko, 'di ba? Pag sama-sama, kayang-kaya. Oo. That's right. Yun, maraming salamat Engineer Michael Edion Gayona. Maraming salamat sa pagkakataon nito, no, at makwentuhan kami tungkol sa ating mga green initiatives. Oo, thank you din sa pag-invite sa akin, Reggie and Millie. Thank you. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Nais po nating muling pasalamatan si Engineer Michael Edion Gayona ng TESDA Green Technology Center. Nais rin nating pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nagulat ng kani-kanilang mga TESDA updates ngayong umaga. Maraming salamat din sa inyong mga ka-TESDA na tumutok sa ating programa sa TESDA Kayang-Kaya dito sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Para sa iba pang updates sa mga kaganapan sa ating ahensya, i-follow lamang po ang ating TESDA Facebook page at X account. At mag-subscribe din sa ating TESDA official YouTube channel. Pwede rin po kayong tumawag sa ating TESDA hotline sa 8887-7777 o di kayo mag-text sa 0917-479-4370 o di kayo mag-email sa
contactcenter@tesda.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng TESDA Public Information Office, ako po ang inyong katesdang Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Millie Bungkasan. Lagi po nating tatandaan basta't sama-sama sa Sa TESDA, TESDA, kayang-kaya.